Kumusta? Naitanong mo na ba sa sarili mo, gaano ba kahalaga no, yung bawat salitang nakasulat doon sa sakdal laban sa isang akusado? Paano kung halimbawa, isang pulis na nagbabantay ng preso, mapawalang sala kahit natakas yung preso dahil lang hindi malinaw o parang mali yung nakasulat sa information laban sa kanya. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Oo, isang napaka-interesanting kaso to. Susuriin natin itong kaso ng Police Officer Arthur M. Pineda versus People of the Philippines. Ang GR number nito ay 228223 at dinesisyonan ito noong March 27, 2023. So, ang bida dito si PO2 Pineda. Inatasan siyang magbantay sa isang detention prisoner, si Marcelino Nicolas. Nasa ospital noon si Nicolas sa Metropolitan Medical Center. Tama. At ang nangyari, July 30, 2010, ayun na nga, nakatakas si Nicolas. Based dun sa mga records, lalo na sa logbook, lumalabas na si Pineda, umalis siya sa pwesto niya. Medyo matagal din, mga 11:50 ng umaga hanggang 2:35 ng hapon. Mga mahigit 3 oras din pala siyang wala. Ano daw yung dahilan? Ang sabi niya, bali dalawa raw. Una, manananghalian daw siya. Pangalawa, tumulong daw siya sa isang insidente ng snatching dun sa barangay malapit sa ospital. Okay, so may preso siyang binabantayan pero umalis siya ng ganun katagal. Anong nangyari sa kaso niya? Paano tumakbo sa mga korte? Sige, simulan natin sa MTC, Metropolitan Trial Court. Doon, hinatulang guilty si Pineda Guilty sa anong krimen? sa conniving with or consenting to evasion. Yan yung nasa Article 223 ng Revised Penal Code. Ang dating parang sinadya niya o pumayad siyang tumakas yung preso. Infidelity, kumbaga. So parang may intensyon, ganun. May sabuatan. Parang ganun yung dating nung Article 223. Pero umakyat yung kaso sa Regional Trial Court sa RTC. Anong sabi ng RTC? Kinatigan nila yung conviction. Guilty pa rin si Pineda, pero binago nila yung krimen. Hindi na Article 223. Ano na? Naging evasion through negligence na. Article 224 naman to ng RPC. Ang sabi ng RTC, yung mga alegasyon daw kasi, yung mga pangyayari, mas tumutugma sa kapabayaan, hindi dun sa sinadyang pakikipagsabwatan. Okay, so MTC sinadya, RTC kapabayaan. Medyo magkaiba yun, ah? Oo, malaki pagkakaiba nun. At etong desisyon ng RTC, sinang-ayunan din ng Court of Appeals. So, parehong kapabayaan na ang tingin ng RTC at CA. Kaya siguro umabot na to sa Korte Suprema. Ano yung naging main issue dito? Yun nga. Yung pinakaugat ng tanong sa Korte Suprema, nalabag ba yung karapatan ni Pineda na malaman kung ano ba talaga yung eksaktong akusasyon laban sa kanya? Kasi isipin mo, yung nakasulat sa information, yung pinakasakdal, ang nakacharge sa kanya Article 223 yung sinadya, yung may consent or connivances. Oo. Pero yung hatol sa kanya, nung RTC at CA, base sa Article 224 yung kapabayaan o negligence, pwede ba yun? Malinaw bang na-specify sa information yung mga elemento ng krimen kung saan siya hinatulan? Yun ang malaking tanong. Ano ang naging hatol ng Korte Suprema? Ang desisyon, pinawalang sala si PO2 Pineda. Acquitted. Talaga? Bakit? Ano yung naging paliwanag nila? Medyo technical pero napahahalaga. Unang-una, sabi ng korte, kulang, depektibo yung information. Hindi raw malinaw na na-allege, hindi na isaad doon yung pinaka-crucial na elemento ng Article 223 which is yung consent o connivance. Yung paggamit daw ng mga salitang willfully, unlawfully, feloniously, grave abuse, infidelity sa information, hindi pa raw sapat yun para masabi na may consent or pakikipagsabuatan si Pineda. Okay. So, kulang yung alegasyon para mapatunayan yung Article 223. Tama. Kumusta naman yung Article 224, yung kapabayaan? Kasi doon siya hinatulan ng RTC at CA, diba? Hindi ba pwedeng sabihin na, okay, hindi man napatunayan yung 223, pero malinaw naman yung kapabayaan sa 224? Dito, lalong naging crucial yung analysis ng korte. Sabi nila, hindi rin daw na-allege ng maayos sa information yung elemento ng Article 224, yung negligence mismo.
At actually, baliktad pa nga daw. Kasi yung mga salitang ginamit sa information, willfully, unlawfully, feloniously, ang mga yan ay nagpapahiwatig ng intensyon, ng dolo. Ang Article 224 ay tungkol sa kapabayaan, sa kulpa, magkasalungat sila. Gets ko. Parang sinasabi mo, sinadya mong gawin, tapos hahatulan ka sa hindi mo sinadya, pero nagpapabaya ka? Parang ang gulo nga. Eksakto. Hindi pwedeng ganun. Kaya sabi ng korte, dahil sa depektibong information na to, nalabag yung constitutional right ni Pineda na malaman ng uri at dahilan ng akusasyon laban sa kanya. Nakasaad yan sa Article 3, Section 14, Paragraph 2 ng ating saligang batas. So, ang depensa niya nakafocus dun sa pag-counter nung alegasyon ng pakikipagsabwatan, R223? Oo, naghanda siya ng depensa laban dun sa sinadyang krimen. Pero ang naging atol, base sa kapabayaan, Article 224, magkaiba yung kailangan niyang patunayan o pabulaanan. Parang nag-ensayo ka sa basketball, tapos pagdating sa laro, swimming pala. Hindi ka handa. Malinaw. At nilinaw din ba ng korte yung relasyon ng dalawang krimen, yung R223 at 224? Oo, sinabi nila na ang Article 223 na may dolo o intensyon at Article 224 na may kulpa o kapabayaan ay magkaibang krimen. Hindi raw pwedeng basta sabihin na yung isa ay necessarily included dun sa isa pa para sa kasong ito. Hindi porket inakusahan ka ng sinadya, pwede ka nalang hatulan sa kapabayaan kung hindi yun ang nasa informasyon. Grabe! Ang laki pala ng epekto ng tamang pagkasulat ng information. So ano yung mga pinaka-importanting aral o key doctrines na makukuha natin dito? 3 siguro yung pinakamahalaga, ano? Una, at pinaka-basic, yung karapatang mabatid ang akusasyon. Sagrado to. Kailangan kumpleto, klaro, specific lahat ng elemento ng krimen na inaakusa sa information para yung akusado makakapaghanda siya ng maayos na depensa. Kung may duda o kalabuan, dapat pabor yun sa akusado. Makes sense. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung kahalagahan ng tamang alegasyon, kaugnay nung una. Hindi pwedeng mahatulan ng isang tao sa isang krimen na hindi naman malinaw na isinakdal sa kanya doon sa information. Maliban na lang kung yung krimen na pinanghatulan ay necessarily included doon sa krimen na nakacharge na sabi nga ng korte hindi applicable dito. Okay. At yung pangatlo? Pangatlo, yung malinaw na pagkakaiba ng dolo, intent at kulpa, negligence. Sa criminal law, fundamental tong distinction na to. Magkaiba ang krimeng sinadya sa krimeng resulta ng kapabayaan. Hindi pwedeng pagpalitin lang basta-basta sa paghatol, lalo na kung depektibo yung information na pinagbasehan. Napakaklaro ng mga puntong yan. Talagang pinapakita nito kung gaano kaimportante ang bawat detalye sa ating legal system. Para sa iyo na nakikinig, ano sa tingin mo? Nagkaroon ba ng tunay na katarungan dito o nanaig lang ba yung technicality ng batas? Ano ang reaksyon mo sa desisyon na to ng Korte Suprema? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin dyan sa comment section. At kung nakita mong mahalaga itong ating pagtatalakay, baka pwede mo na ring i-favorite. Tama. At iiwan namin sa iyo ang tanong na ito. Sa sobrang higpit ba natin minsan sa pagsunod sa mga proseso at papeles, hindi kaya kahit hindi natin gusto, medyo nalalayo tayo tun sa mas malalim na diwa ng hustisya? Ano sa palagay mo? Para manatili kang updated sa mga ganitong pagsusuri ng mga mahalagang kaso at kaalaman sa batas, siguraduhin mong nakasubscribe ka na hanggang sa susunod na paghimay natin.